Ilang araw matapos ang mainit na usapin, naglabas na ng opisyal na pahayag ang kampo ni Ann Curtis kaugnay sa kontrobersyal na pahayag ni Congressman Bong Suntay na binanggit ang kanyang pangalan sa isang Congressional Committee hearing. Itinuturing ng marami na hindi angkop at may bahid na pagiging malaswa ang komento ni Bong, lalo na nang banggitin niya ang umano'y desire at imahinasyon ng makita si Ann. The Philippines Showbiz List presents reaksyon ni Ann Curtis at Erwan Yusaf sa pahayag ni Congressman Bong Suntay. Sa pamamagitan ng mga abogado ni Ann mula sa Goriseta Africa Cauton and sa Avedra nitong March 6, mariin nilang kinundina ang naging pahayag ni Bong at tinawag itong clearly inappropriate and unacceptable. Ayon sa law firm ni Ann, ay matagal nang kilala sa kanyang profesionalismo, integridad at paggalang sa kapwa. Sa loob ng maraming taon sa industriya ng entertainment, nakamit niya ang tiwala at suporta ng publiko hindi lamang dahil sa kanyang talento, kundi pati na rin sa kanyang maayos na pag-uugali sa harap at sa likod ng kamera. Binigyang diin din sa pahayag na walang babae, public figure man o pribadong mamamayan, ang dapat ginagawang paksa ng sexual commentary sa publiko. Ayon sa kanila, ang ganitong uri ng pananalita ay nakabababa sa dignidad ng kababaihan at hindi nararapat sa anumang pampublikong forum, lalo na sa mga pagdinig ng Kongreso kung saan inaasahang ang mga opisyal ng pamahalaan ay magpapakita ng respeto at maayos na talakayan. Dagdag pa ng kampo, matagal nang kinikilala ng batas ng Pilipinas ang kahalagahan ng paggalang at proteksyon sa kababaihan. Kabilang dito ang Safe Spaces Act o Republic Act No. 11313 at ang Magna Carta of Women o Republic Act No. 9710 na parehong naglalayong labanan ang sexist at degrading na mga pahayag at gawain laban sa kababaihan. Lalo ring ikinalungkot ng mga abogado na lumabas ang naturang komento sa panahong ipinagdiriwang ang National Women's Month. Isang panahon kung saan hinihikayat ang buong bansa na palakasin ang advokasya para sa gender equality at paggalang sa dignidad ng kababaihan. Sa huli, iginiit nila na ang insidenteng ito ay nagsisilbing paalala na ang kababaihan ay nararapat igalang kung saan mang lugar, sa publiko man o pribado, at ang mga pananalitang nag-o-objectify o nagpapababa sa kanila ay walang lugar sa makabuluhang talakayan ng lipunan. Bukod sa opisyal na pahayag ng kanyang mga abogado, nagbahagi rin si Ann ng isang makahulugang post sa social media. Sa halip na direktang magkomento tungkol sa insidente, nirepost niya ang mensahe mula sa UNICEF Philippines na naglalaman ng paalala na ang bawat babae at batang babae ay nararapat sa dignidad, respeto at kaligtasan sa lahat ng lugar, kabilang ang mga pampublikong institusyon at sa online spaces. Ang hakbang na ito ay malinaw na paninindigan laban sa anumang pahayag o kilos na nagbabawas sa kahalagahan at dignidad ng kababaihan, at nagpatibay sa talakayan sa paggalang sa kababaihan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang National Women's Month. Kasama rin sa caption ang babala laban sa mapaminsalang gender norms at mga salitang nagpapababa sa puri ng mga kababaihan. Samantala, sa gitna ng kontrobersya, bagamat tahimik si Erwan Yusaf, ipinakita niya ang suporta sa pamamagitan ng isang post sa Instagram stories. Makikita rito na ligtas silang nakabalik sa Pilipinas ni Ann kasama ang kanilang anak na si Dahlia. Ang pagbabalik nila ay matapos ang ilang araw na pag-aantala sa Middle East dahil sa mga nakansela at nire-route na flight. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!